Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Okay, so maraming salamat, Prinsipe, sa iyong napakagandang tinalakay sa kaorasang ito. Okay, so mapagpalang oras po sa ating lahat, mga kapatid mula Luzon, Visayas, and Mindanao. Live po tayo ngayon sa The Kingdom of God, Region 2, Province of Quirino, sa Barangay Poblacion Sur, sa bahay po ng ating kapatid Reyna Merlita Baltasar. Okay, so bago po ako magpatuloy, isang pasasalamat at pagpupuri sa aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty Supreme King Philemon Ondoc Riambulansa. At ganun din po sa aming mga 5 spiritual mothers na nasa banal na syudad sa Purok, New Jerusalem, Rizal Shrine, Talisay, Dapitan City. Yan, maayong gabi sa inyo mga nanay. At sa aming mahal na Pangulo, ako'y nagpapasalamat at gumagalang sa aming mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Y. Riambulansa, na siya po ang aming President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At sa kanyang kapatid, Hari Adolfo B. Riambulansa, na siya po ang ating President ng The Philippine Deuterium Development and Management Corporation. Yan po ang dalawang magkapatid na nakahawak ng dalawang company sa loob ng kaharian ng Diyos. At sa lahat po ng mga royal family ng Riambulansa, magandang gabi po sa inyong lahat. At sa lahat ng mga 12 tribes, 12 apostoles, sa lahat ng mga board of directors buong Pilipinas, mula Region 1 hanggang Region 12, na kinabibilangan po ng aming Regional Director ng Region 2, Hari Edgar Palor Ligutom. Kasama po ang kanyang Reyna Ros Padillo Ligutom. Sa lahat po ng mga 70 prophets, buong Pilipinas pa rin yan, mula Region 1 hanggang Region 12. Sa lahat po ng mga municipal leaders, barangay leaders, down to Purok. Sa lahat ng mga prinsipe at prinsesa. At sa mga kapatid po natin dyan sa ibang bansa. Yan, ang aking ina, si Reyna Shirley Del Rosario, at si Prinsesa Claribel Baltasar. So, mapagpalang oras po sa inyo, Reyna at Prinsesa. At sa kapatid po natin dyan sa Santiago City, sa Nagasikan, Santiago City. Andyan po si Hari Ramil Tadya, Hari Romel Riden Domingo, si Reyna Gloria De Leon, at si Reyna Marites Saldivar. At ang aking kapatid, si Reyna Luz Biminda Gutierrez. At ang ating kapatid po sa Negros Occidental, si Hari Rigi Pagumpana, at ang kanyang Reyna Jel Pagumpana. At sa kapatid po natin dyan sa Cabarugis, Quirino, si Reyna Rosalia Tuginayo at si Reyna Marina Ansibi. At ang ating kapatid dyan sa Nagtipunan, si Hari Raul Digaw. Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay, so sa gabing ito, narito muli kami upang magpahayag na naman sa inyo ng mga nakatagong lihim sa banal na kasulatan at yung mga plano ng Diyos
mga kapatid, na ito ay kanyang sinalita sa mga talinhagang salita. Yan. Itinago ng Diyos dyan sa mga talinhagang salita. Na wala pong ibang nakapagbukas, liban lang po ang aming mahal na hari. Mahal na hari, Filemon Undok Criambonanza. Mga kapatid. Na ano ba yung plano ng Diyos sa ating daigdig? Mga kapatid. Ang plano ng Diyos sa ating daigdig ay magtayo ng kaharian. Yan ang kanyang plano. Yan ang plano ng Diyos, mga kapatid. Subalit kung ating balikan sa panahon kung saan ang ating Panginoong Hesus na siya'y nangaral. Hindi lang siya ang nangaral, mayroong kasama na ang dala ng ating Panginoong Hesus ay ang kaharian ng Diyos, mga kapatid. Kung ating basahin sa banal na kasulatan sa Lucas 8:1, kung sino yung mga kasama niya na nangaral ng tungkol sa kaharian ng Diyos, mga kapatid. Basa, hari. Ganito po ang mababasa at nangyari pagkatapos ng kaunting panahon. Kaunting panahon. Na siya ay naglalakad sa mga bayan at mga nayon. Yan. Na ipinapangaral at dinadala ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos. At kasama niya ang 12. Yan. Ano ang kanyang dala? Kaharian ng Diyos. At sino ang kanyang kasama? Yung kanyang 12. Yung kanyang mga apostoles. Mga kapatid. Yan ang kasakasama ng ating Panginoong Hesus na kanyang ipinapangaral ang mga mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos, subalit sa kasamaang palad. Mga kapatid, tinanggap po ba o naranasan po ba ang ating Panginoong Hesus bilang Diyos, bilang hari, bilang pastor doon sa bansang Israel, mga kapatid? So, hindi po naranasan ang ating Panginoong Hesukristo. Bagkos, ano ang kanilang ginawa sa Kanya? Siya'y linitis, hinuli, at higit sa lahat, pinako sa krus. Kaya anong sabi ng Diyos doon sa Israel? Ayon sa banal na kasulatan. Pakinggan po natin kung ano ang kanyang sinabi. Ayon po sa Lucas 4, ay Matthew 21, 42-43. Basa, hari. So, ganito po ang nakasulat ayon sa banal na kasulatan. Sinasabi sa kanila ni Jesus, Ano? Sige. kailanman bagay hindi ninyo nabasa sa mga kasulatan ang batong itinakwil na nagdatayo ng gusali. Ang siya ring ginawang pangulo sa panulok. Yan. Ito'y mula sa Panginoon. At ito'y kagilagilala sa harap ng ating mga mata. Tuloy. Kaya nga, sinabi ko sa inyo, alisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibigay sa isang bansang nagkakabunga. Yan. Maliwanag po ang ating narinig. Yan po ang sinabi ng ating Panginoong Hesus. Aalisin sa inyo ang kaharian at ibibigay sa isang bansa. Bansa ang sinabi ng Diyos, mga kapatid. Kaya yung panglima na kaharian na kanya sanang itatayo
ay kanyang kinuha or kanyang inalis sa bansang Israel. Kapatid. Ibinigay niya sa isang bansa. Maliwanag naman po, bansa wala po dyan sa taas. Kaya mapalad ang kanyang pinagbigyan or pagtayuan muli ng kanyang kaharian. Balit yung unang mga kaharian na kanyang ginamit ay natapos na. Yan, kaharian sa daigdig. Ang una, bansang Babylonia, Medo-Persia, Greece and Rome. Yan, tapos na sila. Panglima sana ang itatayo ng ating Panginoong Hesus doon sa bansang Israel. Subalit, hindi man ito tinanggap ng mga tao. Kaya, yung kaharian na kanya sanang itatayo, inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa nga nagkakabunga. Kaya nag-utos ang Diyos, mga kapatid, sa lahat ng mga tao. Ayon sa Matthew 6:33. Basa, Hari. Matthew 6:33 ay ganito po ang nakasulat. Datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Yan. Maliwanag po ang ating narinig. Nadatapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Yan ang kautos-utusan ng Diyos, mga kapatid. Pinapahanap ng Diyos, siyempre, mahanapan yan. Mga kapatid, kaya ngayon, sa gabi ito, papatunayan ko na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos ayon po sa banal na kasulatan na mababasa sa Matthew 22:23 hanggang 30. Basa, Hari. So, ayon po sa mababasa sa banal na kasulatan sa Matthew 22, talata ay 23. So, ganito po ang sinabi ng Panginoon. Yeah. Nang araw na yaon ay nagsailapit sa kanya ang mga Sadusyo na nagsasabing walang pagkabuhay namang uli, at siya'y nilang tinanong. Sa 24, sinabi, Guro, sinabi ni Moses, kung mamatay na walang mga anak ang isang lalaki, ay mag-asawa ang kanyang kapatid na lalaki sa asawa niya, at magkakaanak sa kanyang kapatid na lalaki. 25. Nagkaroon nga sa amin ng 7 magkapatid na lalaki, at nag-asawa ang panganay at namatay. At sapagkat hindi siya nagkaanak, ay iniwan niya ang kanyang asawa sa kanyang kapatid na lalaki. Sa 26, gayon din naman ang nangyari sa pangalawa at sa pangatlo hanggang sa ikapito. Sa 27, at sa kahuli-hulihang nilang lahat ay namatay ang babae. Sa 28, sa pagkabuhay ngang mag-uli, sino kaya doon sa 7 ang maging asawa? Sapagkat siya'y naging asawa nilang lahat. Sa 29, ngunit sumagot si Jesus,
at sinabi sa kanila, nagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng mga kasulatan ni ng kapangyarihan man ng Diyos. Sa 30, sapagkat sa pagkabuhay na mag-uli ay hindi na mag-aasawa ni mga pag-aasawahin pa, kundi gaya ng mga anghel sa langit. Yan, ang nabasa po sa banal na kasulatan. Mga kapatid, na ang babae ay nag-asawa ng 7 magkakapatid. Mga kapatid, ito ay ginamit ng Diyos na talinhagang salita sa banal na kasulatan kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Sapagkat ang kaharian ay inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansa nga nagkakabunga. Halimbawa, kung literal na babae ito, mga kapatid, nag-asawa ng 7 magkakapatid pa, ano kaya sa tingin po natin dyan? Diba? Diba napaka laswa or napaka balangkantis, mga kapatid? Subalit yan po ay talinghagang salita na ginamit ng Diyos. Itong babae nga nag-asawa ng 7 magkakapatid. Ang tanong, sino itong babae na tinutukoy ng Diyos sa banal na kasulatan? Basahin po natin dyan sa Revelation 17:18. So ganito po ang mababasa sa banal na kasulatan. At ang babae na inyong nakita ay ang dakilang bayan na nagahari sa mga hari sa lupa. Yan. Ang babae na iyong nakita ay siya pala yung dakilang bayan. Mga kapatid, yan. Dakilang bayan na naghahari sa mga hari sa lupa. Sino-sino ang asawa nitong babae? Mga kapatid, na ang unang asawa ay si Manuel Quezon. Pangalawa, Manuel Rojas. Pangatlo, si Elpidio Quirino. At ang pang-apat ay si Carlos Ramon Magsaysay. At ang pang-5 ay si Carlos Garcia. At ang pang-6 ay si Diosdado Macapagal. At ang huli, ang pang-7, ang ating dating Pangulong Ferdinand Marcos. Yan ang asawa ng babae na siyang dakilang bayan. Sino-sino itong mga asawa ng babae na ito? Basahin po natin sa banal na kasulatan. Sa Proverbio 8:15. Basa hari. So ganito po ang mababasa sa banal na kasulatan. Sa pamamagitan ko ay naghahari ang mga hari at nagpapasya ng kaganapan ang mga pangulo. Yan. Ang asawa pala ng babae, mga kapatid, sila pala yung mga pangulo. Na naghari, na pinagharian sa mga hari sa lupa.
mga kapatid, kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa nga nagkakabunga. Subalit, namatay silang lahat at namatay rin yung babae. Bakit namatay yung babae? Namatay ang demokrasya, mga kapatid. Namatay ang demokrasya. Bakit namatay ang demokrasya? Sa panahon ng ating Pangulong dating Ferdinand Marcos. Yan. Napatalsik ang people power. Yan. Sa dakilang bayan na yan na tinukoy ng Diyos sa banal na kasulatan. Kaya ito po ang aking tinalakay sa gabing ito. Ang tanong, saan ito naganap? Walang iba. Bansang Pilipinas. Nasaan ang kaharian ng Diyos? At sino ang dakilang bayan na ito? So walang iba. Bansang Pilipinas. Hindi po ako nahihiya or natatakot na ipagsigawan sa buong daigdig na ang bansang Pilipinas ay ito yung pinili ng Diyos na pagtatayuan niya muli ang kanyang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. Na siyang dakilang bayan, mga kapatid. Kaya maraming salamat po sa lahat ng mga taga-subaybay at taga-pakinig ng programa po ng aming mahal na hari, mahal na dakilang guro, mahal na hari Filimon Ondok Riambunansa, sa lahat ng aming viewers ngayon. Subaybayin nyo lang ang aming pagla-live sa araw po ng Linggo at araw ng Miyerkules sa ganito ring oras. At higit po akong nagpapasalamat sa aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Filimon Ondok Riambunansa, at sa aming mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Y. Riambunansa, at sa kanyang kapatid, Hari Adolfo B. Riambunansa, at sa aming Regional Director ng Region 2, Hari Edgar Palor Ligutom, at sa Regional Director ng Region 9, Hari Felix Proseso, na laging nakasubaybay yan sa ating pagla-live. Yan. Maraming salamat, Hari. Sa lahat ng mga apostoles ng aming mahal na hari, maraming salamat po sa inyo. Okay, so ako po ang inyong lingkod, Hari Gerson del Rosario. At bago po kami magtapos ay mag-alay po muna kami ng isang awitin para sa aming mahal na hari, mga kapatid.